Hello mga kakuksina! Isa na namang negosyo recipe na maliit lang ang puhunan at madaling mabenta. Kaya watch mo lang ito hanggang sa dulo para hindi mo mamiss ang mga detalye. Para sa ating iwas palpak at perfect na puto cheese recipe ay gagamit ako dito ng pancake mix at ito ay 180 grams. Yes mga mamshi, tama ang narinig at nakita ninyo. Gagamit tayo dito ng pancake mix dahil merong mga nanay na pahirapan sa pagkuha ng tamang timpla at tamang paggawa ng puto cheese. Lalo na sa mga first timer na gustong mag-try magluto ng puto cheese lalo na kung gagawin nila itong pambenta. Napakadali lang nito gawin at i-prepare. Sinunod ko lang ang nasa instruction label. Mag-add lang ng isang itlog, 1/2 cup na tubig at isang kutsara na mantika. At kinagandahan pa nito ay less ingredients na, at makakasiguro ka na hindi ito papalpak. At kapag 2 box ang ginamit na pancake mix ay isang itlog lang ang ilagay, 1 cup na tubig at 2 kutsara na mantika, at haluin lang ito hanggang sa mag-combine. Pairan natin ng kaunting mantika ang mga molder. Pwede ko bang malaman kung taga saan ang mga nanonood sa akin? E-comment mo ang iyong lugar. Maraming salamat sa suporta. Maglagay lang ng 1 kutsara ng ating pancake mixture sa molder at habang ginagawa mo yan ay make sure na nagpakulo ka na ng tubig sa kaserola o steamer. Minsan na akong gumagawa ng puto cheese, unang gawa ko ay perfect, at nung magluluto na ko sa pangalawang try ay hindi ko ito nakuha at palpak ang resulta dahil ang ginagawa ko ay binibenta ko ito sa mga kakilala ko. Kaya sana makatulong itong recipe ko sa mga nanay lalo na at sa mga first timer na gustong mag-try nito. Next step ay i-arrange ito sa steamer. Kapag kulong-kulo na ang tubig ay isa lang na ito at steam for 8 minutes sa medium-low heat na apoy. At lagyan ng tela ang takip para hindi matuluan ng tubig ang mixture. After 8 minutes ay bubuksan natin ang steamer. Kitang-kita na hindi palpak at na-achieve natin ang perfect na puto cheese. Lagyan ito ng cheese at steam pa ito ng 2 minuto. Total of 10 minutes sa pagluto ng ating puto cheese using pancake mix. After 2 minutes ay hanguin na ito. At lutuin ang iba pa hanggang sa matapos. Pwede din maglagay ng iba't ibang kulay sa ating puto cheese sa pamamagitan ng food coloring. Lagyan mo lang ito ng gusto mong kulay. Let it cool down for 5 minutes bago natin ito i-unmold. Sa isang box ng pancake mix ay naka-4 na salang ako nito. Nakagawa ako ng 31 pieces na puto cheese. After 5 minutes ay iniisa-isa ko itong i-unmold. Estimated selling price nito ay mga nasa 7 to 10 pesos each. At ito na ang ating negosyo recipe. Puto cheese. Ito nga pala ang itsura at resulta kapag pinuno ang molder. Pero okay lang naman, hindi naman siya palpak kasi lutong-luto naman siya at hindi siya basa, deform nga lang. Sakto lang ang 1 kutsara na mixture kada molder para hindi ma-deform. Ito naman ang itsura na napakaganda at perfect na puto cheese. Lalo na yung cheese ay napakaganda ng pagkakamelt nito. So pwede ka na magsimula ng iyong negosyo dahil bare months na ngayon at sigurado akong meron talagang o-order nito. And save this recipe for this coming Christmas and New Year. So yun lang po mga kakuksina. Sana ay natulungan ko kayo sa isa na namang negosyo recipe na maliit lang ang puhunan at madaling mabenta. Maraming salamat po sa panonood at kita-kits sa susunod nating pagluluto.